Si Senator Marcoleta naman, maaari siyang pananagutin din to be held accountable kasi siya ho yung nag-sponsor sa witness na yan. Pwede ho siyang kasuhan. Hindi naman immune from suit ang mga senador. Maaring makasuhan yung pagpeke doon sa notaryo. Ano po ba yung yung pwedeng kaharapin ng mga gumagawa nito? Well, yung si Gutesa, kasi under oath sinabi niya na yan daw ay pinanotaryo niya. Nagsisinungaling siya. Kasi peke naman pala yung pirma. So he can be liable for perjury. Unang-una sa lahat, mga ka-update, kasi kahit na peke yung notaryo na pinirmahan nitong si Gutesa, pero yung pinagdadaldal niya ho dyan sa Senado na nagtapang ho siya isa po siyang marin matapang ho yan. Tingin niyo po ba magsisinungaling pa ho yan? Kung mismong buhay ng kanyang pamilya, mga ka-update, ibubuwis ho niya. Siyempre mag-isip-isip din ho tayo. Peke man o hindi, yung mga nilahad ho niyan totoo. Sila mismo yung nagdi-deliver ng pera sa Aguado na kina Martin Romualdez, kina Saldico, dyan sa mga magnanakaw na kurap na politiko. Lahat ho yan, mga ka-update. Isipin mo isang marin na ho yan Kailangan niya pa bang magsinungaling, mga ka-update? Kailangan niya pa bang magsinungaling? Isipin niyo, pupunta pa yan sa Senado. Kaya sinasabi ho nila dito, pinag-uusapan nila dyan ho sa naging interview, mga ka-update, na pati daw si Senator Marcoleta, pwede daw hong makasuhan. Kaya nakakaano ho talaga Isipin niyo na babaliktad ho nila yung mga istorya. Si Gutesa kakasuhan, pati ho si Senator Marcoleta pwede daw kasuhan dahil sa peking notaryo na pirma ni Gutesa. Diba? Yung mga binabanatan ho natin dito, mga ka-update, yung mga nagnanakaw. Pero ano hong ginagawa nila? Pinapaikot ho nila, ibinabaling ho nila sa mga witness, sa mga galit sa mga magnanakaw. Pati ho si Senator Marcoleta, idadawit ho nila sa kabalbalan nila. Pati itong si Gutesa, gusto nila makulong para nga naman matahimik ho silang dalawa. Ganyan ho kalupit, ganyan ho katindi ang admin ni Marcos Jr. Wala pa hong nananagot dyan sa mga kurap na politiko, sila Martin Romualdez, sila Saldico, sila BBM, sila Sandro Marcos, hindi ho nananagot, pero anong gagawin nila? Makakasuhan ho yung against sa kanila. Yan ho yung malaking katawa-katawang nangyayari sa gobyerno ni Marcos Jr. Matindi hong sampal ito sa ating mga kababayan, sa lahat ho ng Pilipinong na nakatira ngayon sa Pilipinas. Hindi lang yan, pati yung mga OFW na nakikita ho nila, napapanood ho nila yung nangyayaring nakawan. Isipin mo bang baliktarin nyo pa? Kakasuhan nyo si Senator Marcoleta, pati si Gutesa, dahil sa peking notaryo, wala namang pakialam dyan sa notaryo na yan. Pero yung paglahad niya ng katotohanan, kasi isusugal niya nga po ba yung kanyang buhay, mga ka-update, kung alam niyang hindi totoo ang kanyang sinasabi. Nagsalita ho yan si Gutesa, mga ka-update. Alam niyo ko ba kung bakit? Kasi nga ho, si Senator Marcoleta, yung chair noon pa dyan sa Blue Ribbon. Kasi alam ni Gutesa, mga ka-update, tuwid yung utak ni Senator Marcoleta, hindi lang ho tuwid, alam niya ho tapat sa trabaho. Kaya pumayag ho siyang magsalita dyan. Pumayag ho siyang magsalita dyan para ilahad lahat ng baho netong admin ni Marcos Jr. Hindi lang naman ho yan yung nagsasalita. Makikita ho talaga natin yung flow. Si Manong Chavit nagsalita sa korupsyon. Kay Marcos Jr., imbestigahan daw yung Ilocos Norte. Ano hong ginawa sa kanya? Siya ho, kinakasuhan na rin. Ano ho yung sinusunod? Yung kaalyado ni Pangulong Duterte, sina Senator Bongo, diba? Sila BP Sara, sila Senator Bato. Ginugulo ho nila yung isipan ng mga ating kababayan. Ginugulo ho nila. Binabaliktad ho nila yung kwento, yung issue. Nililihis ho nila para ho hindi sila mapag-initan. Isipin mo, tinutugis natin yung mga nagnanakaw tapos kakasuhan nyo etong mga witness tsaka si Senator Marcoleta. Ano kaya yung tumatakbo sa isip ng mga animal na ito? Ay, sorry sa ating nasabi, mga kabit. Kasi kung sa atin lang, nakakapandiri ho yung ginagawa nilang panggigipit sa mga Pilipino. Yung mga Pilipino nagdudusa, naghihirap. Mga OFWs naghihirap yan.
Alam ho natin yan. Alam ho natin yung paghihirap nila. Tapos ano hong ginagawa nila sa mga pera ng OFWs? Nakukurakot din ho. Kaya nga ho, tinutulak nila yung zero remittance ngayong November. Dahil ho sa matinding corruption ng admin ni Marcos Jr. Isipin mo na lang yun, pati itong si Senator Marcoleta pinag-iinitan ho nila. Ibinabaliktad din nila. Isa pa ho siya sa kakasuhan. Matinding panggigipit po yung ginagawa ng admin ni Marcos Jr. sa mga kaalyado, sa mga matutuwid ang isip. Pag lumaban ka sa gobyerno ho nila, pag may sinitakas na korap sa kasamahan nila, mga kaudit, ibabaliktad ho nila. Ganyan ho kakapangyarihan ngayon yung admin ni Marcos Jr. Kaya eto mga kaudita, hindi na nakakapagtaka kasi marami ho dyan sa mga broadcaster, yung mga reporter, na pag nagsasabi ho ng katotohanan against dito kay ano, alam nyo na, pinapatahimik ho nila. Yung mga small time na contractor, di ba ho, marami ho nabalitaan, contractor engineer, pinapatahimik ho nila. Ayaw ho nilang bumabaho yung pangalan nila. Kaya mga update sa ating mga kasamahang nagbablog against dito sa corruption ni Marcos Jr. Nag-iingat din ho sana tayo. Kahit na ho, matindi ho yung galit natin. Nagpatuloy ho yung pag-iingat natin kasi isa sa mga araw mga update, hinahunting ho nila yung mga yan. Diretsahan lang ho tayo. Pati ho yung boses ng Pilipino, patatahimikin ho nila. Sa oras na malaman, makilala ho nila ang mga ito. Kasi ganyan ho, katraidor ang mga Marcoses. Diba? Isipin mo na lang, etong pati si Senator Marcoleta na napakadiretso ang pag-iimbestiga, tinanggal bilang chair sa Blue Ribbon. Tapos ano hong ginagawa? Binabalik na ho siya. Isa pa siya sa mga kakasuhan ng mga ito. Diba? Kaya nga ngayon mga kabdite, si Pampilo Lacson, nanghihingi ng tulong dito kay Senator Marcoleta kung nasaan si Gutesa. Pinapahanting ho nila. Gusto na ho nilang malaman kung nasaan si Gutesa. Diba gusto ho nilang, alam niyo na ho yan mga kabdite. Kaya mga kabdite, huwag na ho natin pahabain pa ito ating intro. Kaya kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Malaking tulong na ho yan. Pag-usapan na ho natin itong pangungurap, pambabaliktad sa mga witness ni Senator Marcoleta dyan sa korupsyon ni Marcos Jr. Pwede rin ho yan yung criminal case for introducing yung fraudulent evidence. So, iba rin ho din yung paggamit ng peking o fraudulent na public document. Kasi yung notaryado, public document dapat yan. So, yun ang kanyang pananagutan. Si Senator Marcoleta naman, maaari siyang pananagutin din to be held accountable kasi siya ho yung nag-sponsor sa witness na yan. At kung marinig natin yung mga sinasabi noon, sinasabi niya, ito, pinirmahan mo sa harapan. Oo naman ng oo. To the extent na alam niya, kung alam niya na nagsisinungaling pala yung witness niya, peke pala yung firma ng notary public, maaari ding managot si Senator Marcoleta bilang isang public official at bilang isang abogado din. Kasi abogado itong si Senator Marcoleta. So, paano po yung sa kanyang kitang-kita ho talaga natin kung paano nila baliktarin, gipitin si Senator Marcoleta para nga naman ho mga kabdit, mapatahimik kasi isa hong boses ng Pilipinas o boses ng mga Pilipino, itong si Senator Marcoleta. Anti-corruption ho yan. Anti-corruption. Galit na galit sa mga magnanakaw kaya mga kabdit, hindi ho nakakapagtaka na kung gipitin na lang sa netong admin, alam nyo na, kung gipitin na lang ho siya ng admin ay sobra-sobra. Sobra ho sa gigil sa kanya. Isipin mo pati ho siya, mananagot daw, kakasuhan. Ano ho bang ibig sabihin yan? Para ho patahimikin yung mga anti-BBM, anti-admin. Lahat ho ng against sa gobyerno ni Marcos Jr.
pinapatahimik ko nila. Knowledge dun sa fraud na nangyari. Sa papaano po siya mapapanagot? Ethics complaint po ba o pwede siyang kasuhan? Pwede ho siyang kasuhan. Hindi naman immune from suit ang mga senador. Pangalawa, bilang isang abogado, kung alam niya na merong depekto yung pagkanotaryo, hindi dapat niya yun pinesenta. So it really depends kung to what extent ang kanyang kaalaman. Mabibigyan naman sila ng due process. Masasagutin naman sila kung sakasakaling ihahabla sila o they're held accountable. So, ibig din bang sabihin, Attorney Cayosa, na meron na rin questionable na rin, no? Yung kanyang salaysay, kumbaga, yung credibility nito nga kanyang pahayag. Dahil nga dito sa sinasabing, baka peke nga signature sa kanyang affidavit. Well, hindi na ho baka peke. Peke na. Kasi inimbestigahan na ho ng RTC. Pwede na ho mismo yan. As it is within his power and jurisdiction. So yung written statement niya, ito na yung demolished yun. Diba? It's even a crime. It's even beyond credibility. Talagang krimen yung ginawa niya. Ngayon, meron din ho kasi siya nung krimen yung ginawa ni Senator Marcoleta, pero yung ginawa ni Martin Romualdez, hindi. Tanong lang ho, yung ginawa ni Martin Romualdez, hindi ba krimen yun? At ginawa siyang state witness? Isipin mo yun, yung matinding korupsyon na nangyayari sa ating bansa, uunahin pa si Senator Marcoletang makasuhan. Yan po yung bagong Pilipinas ni Marcos Jr., mga kapatid. Mantakin mo, nilalabanan ang korupsyon. Ang nangyayari, nilalabanan ang mga hindi sang-ayon kay Marcos Jr. Alala nyo, nung magsimula siyang magsalita sa Senado, nanumpa siya separately. So yung salaysay niya dun sa Senado, yung kanyang oral testimony, under oath din yun. That's another piece of evidence. So, of course, it will still be valid kasi under oath naman, pero maaaring maapektuhan ditong fraudulent na pagkanotaryo ng similar statement niya. So, maaaring ma-infect. It does not invalidate yung kanyang statement under oath sa Senado. Pero yung credibility, kagaya na nakita nyo, nabanggit nyo, maaaring mag-suffer. So sino po yung sino po yung kasi if I'm not mistaken yung naging pagpapasya ng Manila RTC Branch 18 ay tinatanong niya yung DOJ kung ano ba kakasuhan ba to itong si Gutesa. So nasa DOJ po yung pagpapasya kung kakasuhan itong si Gutesa. Well, pwedeng DOJ, pwedeng Supreme Court kasi pwedeng sa abogado, sa pwedeng Supreme Court, pwedeng IBP, pwedeng DOJ. Yung pag-introduce ng fraudulent na notarized document, revised penal code yan. So, Department of Justice, mga piskalya ang may hawak yan. So yun pala yung aabangan natin sa mga darating na araw kung ano yung susunod na magiging hakbang ng DOJ matapos nga yung desisyon ng Manila RTC. Oh, teka lang. Wait lang. Kasi nga nagsilabasan na yung mga salin ng mga senador natin. Kasi may mga nagsasabi na, teka lang naman, totoo ba to? Parang ang liit. Parang kung titignan daw yung lifestyle nitong ilan sa mga senador, parang hindi naman, di ba? Parang hindi nagtutugma. Paano pong magiging kasalanan kapag ikay nagsinungaling sa iyong salin, Attorney Cayosa? Dalawa ho ang kasalanan dyan. Number one, perjury, because ang salin ho under oath. So either kung sinobrahan mo yan o kinulangan mo at napatunayan na gano'n nga ang ginawa mo, edi nagsisinungaling ka. Under oath o perjury yan. Pangalawa, dun mismo sa salin law, mas mataas pa ang penalty nung hindi pagde-declare ng katotohanan sa iyong salin. So dalawa ho ang pari nilang panagutan. Pangatlo, pwede rin silang kasuhan sa unethical conduct of a public official. Meron din po tayo kasing batas na ganyan. O yan. Parehong nabanggit yung kay Gutesa per ganyan ho, yung mangyari mga ka-update, pag matuwid yung isip mo at lumalaban ka sa korupsyon, isipin mo
mauuna pang makasuhan itong mga nag-iimbestiga sa mga nagnanakaw. Uunahin pa yung mga nag-iimbestiga dyan sa mga kawatan ng bilyon-bilyon, trilyon-trilyon. Samantala ang sigaw ng mga ating kababayan, yung mga Pilipino, panagutin si Martin Romualdez, si Saldico, pero binabaliktad nila. Pananagutin pa si Senator Marcoleta at si Gutesa. Ganyan ho ang patinding panggigipit ho nila kay Senator Marcoleta. Binabaliktad ho nila. Di ba, hindi ho ba kayo nandidire, mga ka-update, sa matinding kabalbalan, kaanimalan hong ginagawa nila? Perjury. Itong pagsisinungaling sa silent perjury. Ano po ba sa Tagalog yung perjury para po dun sa mga nakikinig sa atin? Well, ang perjury ho, yung hindi pagsasabi ng totoo. Pagsisinungaling. O pagsisinungaling under oath. Perjury. Pero itong si Martin Romualdez, si Saldico, hindi ho nila mapanagot na mapanagot. Diba? Alam naman na ho ng taong bayan kung gaano kalaki yung mga nakukuratsa nila. May mga jet na, may mga eroplano, pero meron ba silang pinanagutan? Wala. Diba? Pero si Senator Marcoleta, pinag-iinitan ho nila. Ano pong masasabi nyo, mga ka-update? I-comment nyo naman ho yan sa ating comment section para naman po natin mapag-usapan. Kaya mga update, isingit na rin ho natin itong si Sec Dizon kung saan mukhang nakakaawa nga siya sa mga banat ni Senator Marcoleta. Ito mga update, i-reacta na rin ho natin ito. Sa budget hearing, nandun sa DPWH budget hearing sa Senado, no? Nandun ang secretary ng DPWH, Secretary Dizon. Nako, pagdating ni Senator Marcoleta, kinabahan. Natakot ata ang secretary, biglang nagpaalam, pwede ba akong mag-CR? Pakinggan natin Before we continue, let me formally recognize the presence of Senator Marcoleta and Senator Lauren Legarda. Opo. So, Mr. Chairman, pwede po ba akong magpahagam nga ako kailangan na po mag-CR? Sige. Po si Senator Marcoleta. At the very least, at the very least naman sa bigat ng trabaho niyo, payagan namin kayo mag-CR at the very least. Before we continue, let me formally recognize the presence of Senator Marcoleta and Senator Lauren Legarda. Opo. So, Mr. Chairman, pwede po ba akong magpahagam nga ako kailangan na po mag-CR? Sige. Po si Senator Marcoleta. At the very least, mag-CR. at the very least naman sa bigat ng trabaho niyo, payagan namin kayo mag-CR at the very least. Alam niyang magigisa siya. Wais din bago siya magtanong, mag-CR muna ko. para baka mapaihis siya sa dami ng tanong, hindi niya masagot-sagot. Sa totoo lang, nakakaawa rin si Secretary Vince Dizon. Kung ako niyan, parang hindi na ako makakatagal niya. So, sinalo niya lahat ng problema. Kaya lang, believe ako sa kanya. Meron siyang statement na nabasa ko sa post. Halos hindi na ako natutulog. Hindi na ako nakakakain ng maigi. Pumapayat na ako, sabi niya, dahil sa dami ng problemang inasikaso ko. Gusto kong linisin itong ahensyang ito. Sabi niya, ang galing, inuna niya. Kung may makikialam sa akin na taga-taas, na pakikialaman itong ginagawa kong paglilinis sa ahensyang ito, I would rather love to resign than to obey them sa taas. Wow! Yun ang maganda. May balls, may guts. Katulad din siya ni Secretary Boying Rimulya noon pa sa DOJ. May binulgar itong si Boying. Kung most of the time, kinukontra natin si Rimulya, but this time, pinupuri ko siya. Nung SOG pa siya, itong si Saldico nakialam pala. Gusto niyang pakialaman yung kontrata sa Bureau of Immigration. E-Gates. Parang
Yan ang pet project ni DOJ Secretary Remulla para pagandahin ba yung counter natin sa immigration pagpasok labas ng mga ano. So kailangan ng mga bagong makinarias o computer ba para ma-electronic lahat, gates. Naku, itong Saldi ko, nakialam, gusto niyang yung bidding gawin na daw rig, yung wala nang totoong bidding. Kaya ang gusto ni Saldico, then of course may kasama si Saldico, meron siyang amo, hindi siya lang ang gumagawa nito, may nag-uutos sa kanya. Kung sino yung gustong kontraktor ni Saldico, yun ang mananalo doon na sa e-gates. Nako, pumalag si Secretary Boying, may balls din siya, sa totoo lang. Magre-resign ako, sabi ni Boying, pag ituloy nyo na, magre-resign ako. Oh, alam nila, alam ni Saldico na malapit si Secretary Remulla kay Presidente. Hindi nila itinuloy. So ito, napaka ganda yung... So, dito mo makikita, hindi kapit toko itong si Secretary Vince Dizon. Magre-resign ako pag pakikialaman ako sa aking trabaho. Yan ang maganda. So, ang reklamo ko lang dito kay Secretary Vince Dizon, bakit hanggang ngayon, hindi pa niya ini-inspect o, di ba, nag-imbestiga sila. May nakasuhan na nga sila, yung mga kontraktor sa Davao Occidental, sa La Union, at iba pa. Ang bilis nilang mag-imbestiga, Kaya lang, bakit ang Ilocos Norte, hanggang ngayon, di pa nila ginagalaw? Di ba kaduda-duda? Ang mga diskaya, ang kontraktor sa Ilocos Norte. Ang Ilocos Norte, hindi siya flood-prone province. Kailang nasa top 10 sa mga nakatanggap ng pinakamaraming flood control projects. Dapat sana ang mga makatanggap ng maraming flood control projects, yung na-determine na top 10 provinces na palagi ang baha. Ang Ilocos Norte hindi naman nasa priority ng hindi siya nasa top 10 sa pagbaha. Nakakuha ng maraming pundo. Anong ibig sabihin nun? Siyempre, who are we in power for? Tapos, diskaya ang mga kontraktor. Bakit ngayon pinapabayaan? Mabilis lang sila pagdating sa mga Duterte. Selective justice. Ayuwan ko lang. Magbasa tayo sa mga comments. Sarah, sabi, naihi sa takot. Mercy Padilla, nangatog nang makita si Senator Marcoleta. Agent Marie, atikon si Mr. Dizon, style mo ha, baka naman kailangan mong tumawag ng boss mo habang nandun ka sa CR. Leone Wamelda, huwag nyo nang pigilan, baka makaihiyan dyan sa mga tanong ni Senator Marcoleta. Kaya yan mga ka-update, mag-komento naman ho kayo sa mga opinion nyo ukol dito sa Ghost Project nga dyan sa Ilocos Norte. Kaya nga hindi iniimbestigahan ni Vince Dizon. Kasi alam niya ho, mapapahiya ho siya. Alam po ng taong bayan kung gaano karami o gaano kalaking pondo yung nilalaan ho nilang pera dyan sa pwesto ni Sandro Marcos. Isama nyo na rin po mga ka-update etong issue kay Senator Marcoleta, mga ka-update, na pilit din ho siyang pinababagsak. Kaya mga ka-update, kahit na anong mangyari, patuloy ho ang suporta natin dyan sa kanya. Tapusin na rin ho natin ang ating reaction video.